Kristo'y muling nabuhay. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Ako ang mabuting pastor. Ito yung pahayag ng ating Panginoong Jesucristo. Bahagi yun ang paanyaya na ipinapamanig ngayon sa atin sa linggong ito, sa ika-4 na linggo ng muling pagkabuhay. Dalawang mahalagang bagay na pwede natin bigyan ng pagninila. Una, sino ang inyong pastor? Kung si Jesus ang mabuting pastor at siya ang ating itinuturing na pastor, dapat pinakikinggan natin siya. Bahagi yun, sino ba yung pinakikinggan natin? Sino ba yung itinuturing natin pastor sa buhay natin sa daigdig na ito? Tatay ba natin, nanay natin, lola natin, lolo natin, tito natin o tita? Bahagi yun. Pagkakaroon, maaaring hindi lamang sa mga ganitong klase ng mga gamon, maaaring sa labas ng pamilya. Sino ba yung pinakikinggan natin? Lalo-lalo na ngayong panahon na ito na tinatawag natin globalization at na pag-angat ng makabagong teknolohiya. Kaya may tinatawag kayo yung mga media influencer. Sino yung nakaka-influensya sa atin? Sila ba? Sila ba yung mga mabubuting mga pastor? Kasi yun ang pinakikinggan natin eh. Bahagi yun. Kaya medyo malaki yung hamon ngayon na nakikita natin. Pero yung hamon ay pinapayang na yan sa siya rin. Sana, sino man yung tinuturing natin pastor, mabuti. Magtutulong sa atin ng kaayusan, hindi ng kapahamakan. At sana, makita ka na natin, hindi yung kapag sa uli na, kaya natin malalaman na pinahamak ako ng tao niya. Kasi yan ang sinunod ko ay huli na ang lahat. Pwede rin naman natin sabihin na charge into experience. Kaya ay hindi naman pwede palagi na lang charge to experience. Kinakailangan manunulong tayo. At hiningin namin sa Diyos na nawa bigyan tayo ng mabuting pastor. Yung mga pinakikinggan nawa natin ay mga mabuting pastor. May ilan lamang mga pamangkaya ng pagkilos na ipinamanig sa atin mula ng pagdilibang natin ng muling pagkabuhay. Kung inyong maalala ng unang linggo, anong sabi ni Jesus? Ay magtagpo tayo sa Galilea. So, bahagi yun, yung atin siya ng pinakikinggan ay yun ay nakatagpo natin, na inkwentro natin. Hindi yung kung tawagin natin ay sa media lamang or virtual. Sana nakasalamuhan natin, nakausap natin, na naging bahagi ng ating pagkilos. Nakita natin mismo yung kanyang mga gawain at mga pagkilos. Kaya yun ang isa. Sana ay nagkaroon tayo ng mas malapit na ikwento sa mga tinuturing natin mga mabubuting pastor. Ano pa? Yung ikadawang linggo, panyaya sa amin ng buong megapalialin. Yung
huwag magduda. Hindi pwede na atmosphere ng pagkilos ay pagdududa. Hindi pwede ang iyong palaging pinapakinggan ay isang palaging nagdududa o yung kanya mismo pagkilos ay nilalambungan ng maraming pagdududa. Dapat tinuturuan tayo na alisin ang pagdududa. Tayo ay nananaliksik, tinuturuan tayo mag-aral at magnilay. Kaya din po bahagi din ng pagkilos na yung paanyaya natin, pagkakataon na inilalagay tayo sa isang pagtugon na may katiyakan. Noong nakaraang linggo, pinagmirinilayan namin yung huwag kayong matakot. Yung mabuting pastor, hindi nananakot. At hindi tayo tinuturuang manakot. Bahagi mo na kung saan ang pagkilos natin, kung hindi magawa ng pananampalataya, ay at least out of reason. At kung tusin, mas maganda yung faith and reason. Gawa ng pananampalataya at maayos na pag-iisip. At sabi nga po natin nung nakaraang linggo yung malalim na pag-iisip, critical thinking. Sinasanay tayo na lumalim sa ating pagninilay at pag-iisip. So kaya tinuturuan tayo na patuloy na mag-aral. So bahagi ito ng mga tema na naging bahagi ng ating mga pagninilay noong mga nakalipas na linggo sa pagdiriwang natin ng muling pagkabuhay. Pero yun ang ipagdasal natin. Nawa ang mga itinuturing natin mga pastor, yung mga pinakikinggan natin ay mga mabubuting pastor. At turuan tayo ng Diyos na makilabis ang mabuting pastor at ang mga uwad na pastor. O kung tawagin mo natin sa Ebanghelyo, pinamanig sa atin mga upahan, mga bayaran. Pangalawa, isang hamon na tayo tinuturuan ng pumikapal na maging mabuting pastor mismo. No? So, depende sa kanyang karatayuan, mga magulang, kayo'y pastor ng inyong mga anak, mga namumuno, maging yan man ay sa simbahan, sa lipunan, o kahit na pribadong organisasyon, o kahit na mga barkadahan. Sa barkadahan ay pinipili na mga namumuno. Ayan. Maging mabuting pastor. At ano yung masabi namin na maging mabuting pastor? Medyo mabigat po yung hapon na pinayam na Jesus ay handang ialay ang kanyang sariling buhay sa kanyang mga tupa. Bahagi yun. Hindi yung sige, mauna kayo. Kapag iligro na, hindi na ako sasama. Hindi, dapat ikaw titingin. May danger pa. Dapat ikaw yung unang nakakaalam bilang isang mabuting pastor. Handa mo ialay ang iyong sarili para sa ikaliligtas ng iyong mga tupa. May yung malalim. Kaya ako po yung mahangang sa mga magulang na nagtitiis, makatapos lamang ang kanilang mga anak sa kanilang pag-aaral.
So matustusan lamang para makatapos yung kanilang mga anak sa kanilang mga nakuhang kurso sa buhay na ito. Ano pa? Maging mabuting pastor. Bigyan ninyo ng sapat na pangangailangan ng inyong mga anak, ang inyong mga tupa na kayang tumayo sa kanilang sariling mga paa. Equip them of the necessary equipment para sila ay maging mabuting mga pastor din sa hinaharap. Hindi yung ikaw ngayong pastor, pero pinapaasa mo lang palagi yung iyong mga anak. Tupa. Ikaw lahat gumagawa. Paano kapag wala ka na? Hindi naman tayo immortal sa daigdig na ito. Turuan ninyo na inyong mga tupa yanin, maging pastor din. Para kahit na wala na kayo, kaya nang tumayo. Ang mga yan, kahit wala na ako, nabigyan ko na ng sapat na mga sangkap sa kanilang pagkilos sa daigdig na ito. At yun na yan nagsisimula sa katulad ng pinahayag na Jesus sa pagkilala ng mga pastor sa kanilang tupa. Kasi mabibigyan mo lang sila ng sapat na kailangan nila para sila ay makatayo sa kanilang sariling mga paa kung sila ay talagang kilala nila. Pero yun ang huwag natin kalimutan na dumating yung pagkakataon na itong mga itinuturing mo, pinagpapastulan mo, ay kaya na nilang maging katulad mo na mabuting pastor. Dito pong dalawang ito, idalangin natin sa harapan ng Pumay Kapal. Nanawa yung mga taong pinakikinggan natin ay mga mabubuting mga pastor. Hilingin natin sa Diyos na makilanis natin ang ating mga itinuturing na mga pastor bilang mabubuting pastor. At pangalawa, ipanalangin din natin sa harapan ng Pumay Kapal na bilang mga pastor, tunay na tayo ay mga pangalaga sa kanya-kanyang mga tupa upang sila rin ay makatayo sa kanilang mga sariling mga paa para sila rin ay maging mga mabubuting mga pastor sa hinaharap na panahon.